Alam nyo, sa huling paghuhukom, may isang napakatimbing imahe, isang dakila at puting trono. Pero ang tanong na bumabagabag sa maraming ay, sino ba talaga ang nakaupo doon? Ngayon, sama-sama nating susuri ang malalim na theological na misteryong ito mula sa Biblia at aalamin kung sino nga ba ang hahatol sa ating lahat. So para masimulan tong ating investigasyon, syempre, kailangan nating bumalik sa mismong source. Tingnan natin kung ano ba ang sinasabi sa kasulatan na pinagmulan ng buong misteryong ito. Grabe no, ang bigat ng imahe na yan. Yung dakilang puting trono. Yan yung mismong setting, ang tagpuan ng huling paghuhukom. Pero dito na nagiging interesting, kasi ang Biblia nagbibigay ng iba't ibang clues, mga pahiwatig, kung sino ba talaga ang nakaupo dyan. So tara, simulan na nating himayin yan. Okay, heto yung magiging flow ng usapan natin. Parang detective work to. Uunahin natin ang trono mismo, tapos yung mga clue para sa ama, sunod naman yung para sa anak. Pag-uusapan din natin yung katarungan ng Diyos, at syempre, sa huli, ang final verdict. Okay, unang-una sa lahat, bago pa man natin pag-usapan kung sino yung hukom, kailangan muna nating iset yung stage. Ano ba tong ng to? Ano ba talaga ang nangyayari dito sa tinatawag na paghuhukom sa dakilang puting trono? So, isipin nyo to, katapusan na ng panahon. Ito na yon, dito bubuksan ang lahat ng mga aklat kasama na yung pinakamahalaga sa lahat, ang aklat ng buhay. At lahat, asin lahat, ay hahatulan base sa kung anong mga ginawa nila. Ito na talaga yung final reckoning, yung huling pagtutuos. Kaya ang malaking talong ulit, sino ang mamumuno sa ganitong kabigat at kahalagang pangyayari? Okay, let's look at clue number 1. Ito yung ebidensya para sa unang kandidato natin, ang Diyos Ama. Ang ebidensyang to galing sa isang napakatinding pangitian sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan. Yung description, napakalinaw, di ba? Yung matanda sa mga araw o Ancient of Days sa English ay traditional na itinuturing na ang Diyos Ama. At yung mga detalye, yung damit na puting-puti, buhok na parang niebe, sumisimbolo yan sa perpektong kadalisayan at walang hanggang karunungan. So base dito, parang ang lakas ng kaso para sa Ama, no? So, itong vision na to, kung saan may binubuksan ding mga aklat para sa paghuhukom, parang case closed na, di ba? Malinaw na ang ama ang hukom. Pero, pagdating natin sa bagong tipan, biglang may lumabas na bagong ebidensya. Isang pahiwatig na, well, medyo ginugulo ang buong kaso. So, handa na ba kayo sa clue number 2? Dito na natin titingnan ang ebidensya na nagpapalakas naman sa kaso para sa Diyos Anak, si Hesukristo. Wow! Yung talatang yan galing sa Ebanghelyo ni Juan. Napakadirekta. Parang sinampal sa atin yung ebidensya. Sabi, hindi humahatol ang ama kaninuman. Uulitin ko, hindi. At ipinagkatiwala niya ang lahat ng paghatol sa anak. Ito yung tinatawag na plot twist sa investigasyon natin. Biglang nagbago lahat. At para mas maging komplikado pa, tingnan nyo to. Parehong ginagamit ng ama at ng anak ang titulong Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Anong ibig sabihin yan? Pinapakita lang nito na magkabahagi sila sa banal na kalikasan at kapangyarihan. Hindi sila basta-basta mapaghihiwalay. So ano ang takeaway natin dito? Ito yung pinakamahalagang punto. Malinaw sa bagong tipan na, oo, ang ultimate authority sa paghuhukom ay galing sa ama. Pero, ang nagsasakatuparan ang mismong nag-e-execute ng paghuhukom ay ang anak. In other words, kapag ang anak ang humatol, parang ang ama na rin mismo ang humatol. Ganon sila kaisa. Okay, so may ebidensya tayo para sa ama at may ebidensya rin para sa anak. Pero ngayon, yung investigasyon natin lumalalim pa. Hindi na lang tungkol sa sino ang hukom. Ang tanong na ngayon ay bakit? Bakit kailangan pang magkaroon ng paghuhukom in the first place? Ano ba talaga ang purpose nito? Ito yung isang napakagandang tanong, 'di ba? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit kailangan pa ng isang final public judgment? Ang argumento ng source material natin ay ito. Yung mismong paghuhukom, yung proseso, ay sobrang mahalaga para maintindihan ng lahat ng nilikha kung sino ba talaga ang Diyos. Heto yung logic.
Sa isang mundong may free will, hindi maiiwasan ang kasalanan. Kung ang parusa ay hindi perpektong makatarungan, halimbawa pare-pareho lang sa maliit at malaking kasalanan, magdudulot yan ng takot, hindi ng pag-ibig. Kaya, kailangan ng Diyos na humatol ng may perpektong katarungan. Tinitimbang niya lahat, maging ang motibo. At sa huli, itong public display ng perpektong katarungan ang magpapakita sa lahat na ang Diyos ay parehong perpektong makatarungan at perpektong magmahal. Ang katarungan ng Diyos kasi, hindi yan basta-basta. May pagkakaiba sa Kanya ang isang masamang isip lang at isang masamang gawa. Ang punto? Tinitiyak nito na yung parungsa, hindi lang deserved, kundi naiintindihan ng lahat kung bakit ito deserved. Kasi yun ang pundasyon ng isang universo na nakabase sa pag-ibig, hindi sa takot o pilitan. So ayan na. Napag-usapan na natin yung mga ebidensya, yung why sa likod ng judgment. Ngayon, balik tayo sa original na tanong. After all this, ano na ang final verdict? Saan napunta ang konklusyon ng source material natin? Ayon sa ating source, ang hukom na nakaupo sa dakilang puting trono ay malamang na ang anak, si Hesukristo. Pero bakit? Ang rason daw ay may kinalaman sa mismong timeline ng mga pangyayari sa katupusan ng panahon. Sabi kasi sa 1 Corinto, darating ang wakas kung kailan isusuko na ng anak ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos niyang talunin ng lahat ng kaaway. At yung paghuhukom sa dakilang puting trono kung saan pati kamatayan ay tatalunin, isa yan sa mga huling gagawin ng anak bago pa man niya isuko ang lahat sa Ama. So gets niyo yung logic? Nangyayari ang paghuhukom habang ang anak pa rin ang may hawak ng reins, ika nga, habang siya pa ang hari at hukom. Pero bago natin tuluyang isara tong kaso, may isa pang huling at mas malalim na punto ang gustong iparating ng source natin. At ito yon, baka yung pinakahuning sagot ay hindi pala yon yung pinakaimportante sa lahat. Kasi isipin nyo, kung ang anak ay perpektong ginagawa ang kalooban ng ama, yung hatol ng anak ay hatol din ng ama. Sila ay isa sa purpose, kaya yung pag-aaway kung sino ba talaga sa kanila ay hindi na dapat issue. At dito tayo iniiwan ng tanong na ito, kung ang paghuhukom ay perpekto sa katarungan at sumasalamin sa karakter ng Diyos, does it really matter kung sino mismo sa kanila ang nakaupo sa trono? Kasi sa huli, yun ang totoong takeaway. Ang mas mahalaga kesa sa kung sino ang hukom ay yung katiyakan na ang hatol ay magiging tama at makatarungan, isang perpektong refleksyon ng kung sino ang Diyos. Ang aral dito ay yung pagtitiwala sa katarungan at pag-ibig na nagmumula sa iisang trono, kahit sino pa man ang nakaupo doon. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito.